Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay katulad ng ebanghelyo noong nakaraang linggo. Ang ebanghelyo natin ay ayon sa panulat ni San Mateo sa kaniyang paglalarawan. Nung isang linggo, ito ay hango sa ebanghelyo ni San Juan at ito ay kapwa tumutukoy sa kababalaghang ginawa ni Jesus Nazareno na kung saan pinakain niya ang mahigit sa 5,000 lalaki. Hindi pa dito kasama ang bilang ng mga babae at ng mga matatanda. At kung inyong babalikan ang ating ebanghelyo, ang mga tao sumusunod lagi at sinusundan kahit saan magtungo si Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, kahit nais ng magpahinga ni Jesus Nazareno, kapag nakikita niya ang mga tao, labis-labis ang kaniyang awa at habag. At anong nangyari bago maganap ang pagpapakain? Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit at may mga karamdaman. Kaya nga sa pagpapagaling niya, dumating na ang hapon at ang mga tao hindi pa rin nakakakain. Kaya anong tanong ng mga apostol at alagad ni Jesus Nazareno? Panginoon, palalabasin na po ba natin ang mga tao upang sila ay makabili ng kanilang makakain? Anong sinabi ni Jesus Nazareno? Hindi na kailangan nilang bumili pa sapagkat kayo ang magpapakain. Nagulat ang mga apostol sapagkat ang pagkain lamang nila ay 5 tinapay at 2 isda. At pagmasdan ninyo, ano ang ginawa ni Jesus Nazareno? Sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit. Siya ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga ito. Ibinigay sa mga alagad at ang mga alagad ibinahagi sa tao. Sa pagpira-pirasong ito, mahigit 5,000 ang nakakain. Mula sa 5 tinapay lamang at 2 isda. At pagkatapos nito, lumabis pa ito ng 12 bakol ng mga tinapay. Kaya nga kung inyong pagmamasdan, ang ginawang himala ni Jesus Nazareno ay isang pagbabatiya ng kaniyang gagawin at mangyayari sa kaniyang buhay. Ang pagpira-piraso ng kaniyang katawan ay nangangahulugan ng mga hirap at pagpapakasakit na dadaanin at haharapin ni Jesus Nazareno. Di po ba't ibinahagi niya ang kaniyang sarili para sa ating kaligtasan? Kaya nga sa konteksto ng Eucharistia, inaalala natin sa tuwing tayo ay nagsisimba ang paghahain at pag-aalay ng buhay ni Jesus Nazareno. Ang Eucharistia, tinatawag nating pagsasangayon ng kaligtasang sinimulan ng ating Panginoon. Kaya nga sa tuwing may pagdiriwang ng banal na Eucharistia, nagaganap din ang kaligtasan sa ating kasalukuyang panahon. Ang altar ang nagiging makabagong kalbaryo. Kaya pagmasdan ninyo, mamaya anong gagawin natin sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Kristo? Di po ba't atin ding itong paghahati-hatian? Mamayang tayo ay magpapasalamat sa Ama
sa biyaya ni Jesus Nazareno na siyang iniaalay natin sa Ama. At ang Ama naman muling inihahandog ang kanyang anak sa pamamagitan ng banal na komunyon na ating tatanggapin mamaya. At dito, hindi ordinaryong tinapay ang ating tinatanggap, kung hindi ang tunay na katawan at dugo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, ang Eucharistia po ay ang siyang perpektong handog sa ating lahat, sapagkat dito ipinagkakaloob ni Jesus Nazareno buong buo ang kaniyang sarili para sa atin. Ngunit ito rin ay isang regalong may kalakip na hamon, sapagkat hinihingi nitong tayo rin ay maging regalong ganap sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan. Kaya bilang mga katawan ni Kristo, tayo rin bilang mga Kristiyano, dapat maging handa na mahati at maibahagi para sa iba, lalong-lalo na sa walang mga tinapay, mga taong nagugutom, mga dukha at mga inaapi, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Lagi nating tatandaan, dapat ang Eucharistia hindi dapat manatiling isang magandang pagdiriwang lamang sa loob ng ating simbahan. Sa halip, dapat ito ang mag-udyok sa bawat isa sa atin na ibahagi ang tinapay na mayroon tayo sa mga nagugutom, ang ating pananampalataya sa mga hindi naniniwala, ang ating pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa, maging inspirasyon sana natin si Jesus Nazareno pagkatapos nating tanggapin ang kaniyang katawan mamaya sa banal na komunyon. Naway, makita din sa ating mga mukha ang mukha ng awa ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.